Hello everyone! Kamusta kayong lahat mga kabugis at kamusta ang mga bougainvillea plants nyo? It's Michael here and welcome back to my channel. I-flex ko muna itong mga flowering bougainvillea varieties ko dito sa garden na sobrang gaganda at nakakaagaw ng pansin. Yung nauna ay si Legit Adarna na talaga namang mai-inlove ka sa magical flowers niya at makulay na bracts. At hindi din magpapatalo si Tima Red na kung mamulaktak ay maramihan at matingkad na kulay pula. Kaya Tima Red, diba? Ano ba yan, Michael? Charot! And lastly, si Splash na bougainvillea at siya ay isa sa bougainvillea varieties na magandang paramihin kasi masipag mamulaklak. At hindi yan ang ating main topic for today pero doon tayo papunta at ito na nga. Ngayong araw ay may dalawa tayong topic at ang unang topic na ipapakita ko sa inyo ay yung update video ng bougainvillea seeds. And na-feature ko siya sa isa sa mga bougainvillea videos ko. And ito yung dalawang seeds na yon na galing sa SSB Purple na variety. And what I did ay itinanim ko ang mga ito using yung easy draining potting mix. Yung medyo buhaghag para hindi magtagal yung retention ng tubig at para maiwasan na mabulok yung seeds. And ito na sila ngayon, ang kanilang lagay. Makikita nyo naman na tumubo na at nagkadahon na habang yung isa naman ay nasa stage pa lang ng pag-germinate. Ang napansin ko sa bougainvillea seeds, pag itinanim mo matagal bago mag-germinate. Mga 10 days din. And akala ko nung una ay hindi natutubo kasi ang tagal at more than 1 week na. At saka wala ring sign na buhay ito pero mukhang ganun talaga ang characteristics ng buto ng bougainvillea. Tapos pala guys, growing bougainvillea from seeds, it will take an average of 2 years bago daw ito mamulaklak. Grabe ang tagal, diba? And sa seeds din nanggagaling yung bagong variety ng bougainvillea na pwedeng maging top rare or super top rare, and ibig sabihin nun, magiging expensive siya. And next is pumunta naman tayo sa ating next topic which is yung re-identifying yung mga nabura at na-lost na ID ng mga bougainvillea varieties dito sa aking mini garden. At uumpisahan ko na dito sa nagmamaganda kong si Golden Kayata Magenta. At sa paglalagay ng ID, gagamit naman ako ng tag at ng marker. And ito palang plant tag na ito ay nabili ko lamang sa Shopee and mura ko lang din siya nabili. And over time kasi nabubura yung marker sa plant tag kaya kailangang lagyan ulit ng name. Minsan kasi nakakalimutan din nating ilagay yung ID name kung anong variety ba itong bougainvillea na ito. Kaya hindi maiiwasan na ma-propagate natin hindi natin alam kung sino ba yon or sino siya. At tatawagan na lang natin silang lost ID, di ba ang saklap? Kaya naman retagging ng mga IDs nila ay maganda ding activity sa garden lalo na at madami ka ng variety ng bougainvillea sa collection mo. Itong next variety naman mahuhulaan nyo ba kung sino siya? Siya lang naman ang nag-iisa ko at nabuhay kong si Chitra Gold na rooted. Yung mother plant ito ay sobrang laki na at ang haba na ng mga sanga at ang sarap ng itrim at itanim for propagation. And magawa nga yan next time kasi maganda ang Chitra Gold dahil malalaki yung mga bracts niya. Si Chitra Gold is considered as top rare and now palabas na ata yung variegated version niya na tatawagin ding variegated Chitra Gold. Itong next variety naman is one of the cutest sa garden ko aside kay SJ Miniature na sobrang liliit na mga dahon niya. Ito ay nasa family ng 21J series and she is Batman variegated. Na-feature ko na siya before in one of my YouTube shorts. Nice din itong variety nito kasi masipag mag-flowers like 21J. Tapos pala root grafted ito sa maliit na bougainvillea roots kaya din siya naging cute. Itong susunod na variety naman ay isa sa madami akong naparami
and siya ay si Roma. Yung bracts niya ay habang babad sa araw mas naglalabas siya ng pinkish color parang si cherry blossoms mahara. This is an old variety ay sobrang bet ko, kasama na yan si California Gold. Syempre, isasabay ko na din siyang itrim at lalagyan ng pataba para mas mabilis siyang maglabas ng mga new shoots or new branches. At bago tayo magpatuloy and while nagtitrim ako ng bougainvillea, baka sakaling napadpad ka sa channel ko. And if you happen to be new to my channel at hindi pa nakaka-subscribe, paki-click na ang subscribe button para maging updated ka sa latest at sa susunod na videos ko, gaya ngayon about bougainvillea retagging. And if nakasubscribe ka na, I would like to take this opportunity na magpasalamat sa aking mga viewers na matiyagang nanonood sa current and past videos ko, kasama na dyan yung mga shorts videos ko. Maraming salamat po at lalong-lalo na sa mga subscribers ko na patuloy na sumusuporta sa aking channel. Thank you so much! Itong next variety naman, kung hindi pa siya nag-flower, hindi ko malalaman kung ano yung ID niya. Siya pala si Choco Brown. O diba, may nabuhay na pala akong Choco Brown pero nakulang nalaman. And sa Choco series naman, ang meron ako sa garden ay sina Choco Brown, Choco Red, Choco Purple, Choco Pink, and si Choco Magnum. Tapos, yung bago sa Choco series ay sina Choco White and Choco Yellow na expensive pa na until now. Ito namang next variety ay galing siya sa free cuttings ng mga nabili kong bougainvillea. And she is Camellia Yellow. And this variety na ito ay wala pa akong na-propagate ni isa kahit man lang yung grafted or yung kahit rooted. And sa series ng collection ko ng camellia ay nag-iisa lang ito and madami na itong kulay like yung Camellia Red, Camellia Icy Pink, and Camellia Purple, mga ganun. So, ayun lang guys for today's video. Thank you so much for watching at makakaasa kayo na pagbubutihan ko pang gumawa ng mga relevant videos for bougainvillea. Kaya naman don't forget to subscribe. Stay safe and healthy, and we'll see you in my next videos. Bye-bye! And may pahabol tayong variety which is si variegated Wahid Alicia. She is grafted at may mga napabuhay na ako nito na rooted. Sa collection ko, there are 3 varieties ng Wahid na present. Andyan si Wahid Alicia Greenleaf, itong si Wahid Alicia Variegated, and yung pinakabago at considered na top rare pa ay si Wahid Red naman.